Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Karen. Hindi ko tunay na pangalan, pero sapat na yan para maitago ang pagkatao ko. Isa akong corporate manager sa isang kilalang kumpanya dito sa Makati. Maayos ang buhay ko sa panlabas. May asawa akong responsable, may anak akong matalino, may bahay kaming maganda sa subdivision. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may tinatago akong lihim. Isang lihim na puno ng tukso, sarap at kasalanan. Ang lalaking hindi ko inakalang magiging kasalo ko sa pinakamasarap at pinakamapangahas na bahagi ng aking pagkababae ay isang tagalinis lang ng opisina namin. Si Ruel. Ito ang kwento ko. Kahit sinong makakakita sa akin, iisipin nilang perpekto na ang buhay ko. May posisyon ako sa kumpanya. Madalas ako sa mga board meetings, naka-heels, naka-power suit. Pero sa loob-loob ko, pakiramdam ko, unti-unti akong nauupos. Hindi na kami nagkakatabi ng mister ko sa kama. Pagod siya lagi o sadyang wala ng init ang pagsasama. Tuwing gabi, hindi na halikang bati, kundi buntong hininga. At bilang babae, may hinahanap akong hindi niya naibibigay. Doon ko napansin si Ruel. Tahimik, may hitsura, magandang katawan, maliit lang ang sahod niya bilang utility staff. Pero iba ang dating niya kapag nakatayo sa sulok ng opisina, pawis na pawis habang nagwawalis. Ewan ko kung ako lang ang nakakaramdam, pero may kakaiba sa bawat sulyap niya. Isang gabi, nag-overtime ako mag-isa. Dumaan siya para maglinis. At doon, nagsimula ang tukso. Ma'am, okay lang po bang linisin ko muna tong side nyo? Sige Ruel, ako na lang ang natira eh. Habang nagwawalis siya malapit sa mesa ko, naamoy ko ang pinaghalong pawis at sabon mula sa katawan niya. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt na bakat ang matigas niyang dibdib. Tiningnan ko siya habang abala siya sa paglilinis at doon ko naramdaman ang init sa katawan ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ruel, may girlfriend ka ba? Tanong ko sa kanya. Umiling siya, ngumiti. Wala po ma'am, wala akong oras sa pag-ibig. Natawa ako. Sayang ka. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. Nagtagal ang titigan namin, walang salita. Pero may nagsisigawang damdamin hanggang sa maramdaman ko ang mainit niyang palad sa kamay ko. Ma'am, kung malit to, sorry. Hindi na ako sumagot. Hinila ko siya papalapit. At sa mismong opisina ko, sa harap ng computer, sa pagitan ng mga papel at report, doon ako muling nakaramdam ng matinding init ng katawan. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Simula noon, naging lihim na naming mundo ang opisina. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, nagsasama kami sa mga silid na walang CCTV. Sa storage room, sa lounge, minsan pa nga sa ladies CR kapag walang tao. Hindi kami nag-uusap ng sobra. Wala kaming usapang kami na o mahal kita. Pero sa bawat gabi ng aming pagsasama, mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Hindi ko alam kung pagmamahal ba ito o katawan lang. Si Ruel ang naging outlet ko, ang parausan ng lahat ng hindi ko maibuhos sa pamilya ko at aaminin ko, masarap, mapanganib, pero masarap. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Isang gabi, nadatnan ko ang mister ko sa labas ng opisina. Hindi ko alam kung sinundan ba niya ako o may nagsabi sa kanya, pero nahuli niya kami. Hindi kami hubot-hubad, pero sapat ang eksenang nakita niya para malaman ang totoo. Si Ruel ay hindi lang tagalinis sa opisina, kundi tagalinis din ng pagkababae ko. Galit, sigawan, sampalan. Umuwi akong mag-isa. Ilang araw akong hindi pumasok. At nang bumalik ako, wala na si Ruel. Terminated. Pinatalsik. At ako, pinatawad ng mister ko. Pero hindi ko alam kung totoo bang nakalimutan niya o kung natatakot lang siyang masira ang imahe namin. Pagkalipas ng ilang buwan, habang nasa isang mall ako, nakita ko si Ruel. Nagtatrabaho na siya bilang waiter. Nagkatinginan kami, nagkangitian. Walang usapan, walang halikan. Pero sa mga mata niya,
Alam kong hindi pa tapos ang kwento namin. At sa gabi ring yon, muli kaming nagsama. Sa isang motel, sa isang silid na may salamin sa kisame. Sa kama kung saan wala kaming iniisip, kundi ang kalayaan naming damhin ang isa't isa. Minsan pa lang ulit, hindi na nasundan. Pero sapat yon para malaman ko na kahit anong gawin ko, kahit anong bait ng asawa ko, may bahagi ng sarili kong kailanman ay hindi kayang itago. Lalo na sa isang tulad ni Ruel. At yan ang kwento ko, Ate Jay. Hindi ko ipinagmamalaki ang mga nagawa ko, pero totoo lahat ng ito sa mga kakonfess nating nakikinig. Sana ay nakuha niyo ang aral ng kwento kong ito. Minsan, kahit gaano kaayos ang buhay sa labas, may kulang sa loob. At sa paghahanap ng init, minsan, nasusunog tayo. Ako si Karen, at ito ang aking Tagalog Wild Confession. Kung nagustuhan niyo ang kwento, mga ka-confess, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment, at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Tagalog Wild Confession. Maraming salamat sa pakikinig. At ingat sa mga tukso